Hey guys, sa video na to will show you 10 useful Gmail tips and tricks. Sikat na email service ang Gmail that accounts for 36.5% of all global email opens. Maraming tao at businesses ang gumagamit ng Gmail as email platform. So let's get started. Unang tip, i-customize mo yung theme at layout mo. Punta tayo sa gear icon sa upper right corner ng screen. Tapos click natin yung quick settings. Makikita mo yung density. Pwedeng i-adjust kung gaano karaming emails ang makikita sa isang page. Scroll down tayo. Pwede mo ring baguhin yung theme. Personally, hindi ko type yung plain white background. Mas gusto ko yung may nature themes like canyons. Pwede ring pumili ng picture sa personal library mo as background. Medyo distracting minsan, pero at least mas interesting tignan kaysa plain. Balik tayo sa settings. Scroll down ulit. Makikita mo yung reading pane. Important feature to kasi pwedeng hatiin yung screen para makita mo yung email at preview sa either right or left side. Super helpful nito lalo na pag nagbabrowse ng emails. Mas mabilis kasi pwedeng arrow key na lang yung pang scroll nang hindi ino-open bawat email. Highly recommended ko to, whether below or sa right side ng screen. Next tip, gumawa ng templates. Balik tayo sa Gmail settings. Click yung gear icon sa upper right, tapos see all settings. Advanced tab, hanapin yung templates, click enable, tapos huwag kalimutang mag-save changes. Ngayon, pwede ka nang gumawa ng template. Compose a message tayo, tapos sa bottom right, i-click yung 3 dots, tapos templates. Kung wala ka pang templates, pwede kang gumawa ng bago. Halimbawa, may weekly newsletter ka at gusto mo ng consistent format. Pwede kang mag-type ng content dito, tapos i-save as a new template. Pangalanan nating newsletter. Ngayon, every time na kailangan mo tong template, balik ka lang sa template sa compose window. Super helpful nito lalo na kung may recurring emails ka tulad ng newsletters or mass emails. Ang third tip natin ay paggamit ng Grammarly. May link tayo sa description para ma-download to. Sobrang helpful ng Grammarly sa pag-correct ng grammar at spelling errors sa mga emails mo. Halimbawa, may sentence akong sinulat na mali. Akala nito okay lang yung QS. Pero obviously hindi to tama. Download natin yung Grammarly, add to Chrome or Safari, tas activate extension. Kapag active na si Grammarly, balik tayo sa Gmail tas refresh natin. Makita mo agad na highlighted na yung mga errors. Halimbawa, yung T at H. Parehong nakakapitalize pero dapat T lang. At yung QS na word, obviously mali. Must have yung Grammarly lalo na kung nagsisend ka ng professional emails. Tip number 4 is paggawa ng filters. Isa to sa pinaka-useful na tip sa Gmail. Halimbawa, gusto mong i-filter lahat ng newsletters sa inbox mo. Maraming paraan, pero ito yung pinaka-effective na gamit ko. Punta ulit sa gear icon sa upper right-hand corner, tapos click See All Settings. Tas labels. Scroll down, tas click create new label, tas pangalanan natin newsletters. Click create, tas yan, may label na tayo para sa newsletters. Ngayon punta tayo sa filters. Scroll down and click create new filter. Ang kailangan mo ay maghanap ng word or words na madalas lumalabas sa emails na gusto mong i-filter. Para sa newsletters, kadalasan may button sa ilalim or taas na unsubscribe. Sa has the words field, i-type natin yung unsubscribe. Pero ang problema, may ilang emails na hindi newsletters pero may salitang unsubscribe. Para maiwasan to, ilagay ang email senders na ayaw mong ma-filter sa doesn't have field para ma-exclude sila. Manual process to at medyo matrabaho sa simula. Pero kapag na-setup ng tama, meron ka ng isang folder na puro newsletters lang at walang halong ibang emails. Ngayon, pwede na nating i-create yung filter. Set condition sa has the words unsubscribe, tapos click create filter. Sa next step, skip the inbox para i-archive ang mga newsletters. Ibig sabihin, lahat ng newsletters na darating sa inbox ay hindi papasok. Diretso na sa separate folder. Pumili ng label, tapos newsletters. Pagtapos nito, click create filter. May kita mo na yung filter na ginawa mo. Kung mag-scroll ka pababa sa left-hand side, may kita mo yung label na newsletters. Great way to para magamit yung filters. Highly recommended ko na mag-set ka ng filters para mas organized yung inbox mo at makabawas ng clutter. Next tip, priority inboxes. Medyo related to sa paggawa ng filters, pero mas focus sa pag-prioritize ng mga important emails. Balik tayo sa Gmail. Click gear icon sa top right ulit, tapos scroll down sa quick settings. Tapos hanapin yung priority inbox. Ang maganda sa priority inbox, pwedeng gamitin yung mga labels na ginawa mo, tulad ng newsletters. Or kung may specific client kang gustong i-filter, gamitin mo both filters. Pwede mong isama yung mga labels na to sa priority inbox. May kita mo yung mga labels sa more options. Pwede kang mag-set ng mga criteria tulad ng unread, important, or kahit anong label. Super helpful nito para makita agad yung important emails at tanggalin yung mga hindi kailangan. Kapag kinlik mo yung priority inbox, tapos scroll down sa more options, makita mo sa ilalim lahat ng label mo, kasama na yung newsletters. Great way to filter yung mga pinaka-importanting email na kailangan makita. Kapag kinlik mo yung number 1, makita mo rin yung default labels na sinet ng Google. Priority inbox is super helpful. Highly recommended ko to. Tinatanggal yung mga emails na hindi kailangan makita para sure na pinaka-importanting emails ang una mong makita pag start ng araw mo.
Next step natin is pag-schedule ng emails gamit ang Boomerang. Kung napansin nyo kanina yung nag-compose ako ng email, may option sa ilalim. Yan ang ginagawa ng Boomerang. Para ma-download, i-search sa internet ang Boomerang for Gmail, tapos i-download sa page nila. Tapos makikita mo na yun sa Gmail mo, sa top menu. Pati rin sa ilalim ng compose window. Nung wala pang scheduling feature ang Gmail, sobrang helpful ng Boomerang. Gamit ko to nung college. Lalo na kung gusto mong mag-send ng email sa saktong oras. Kunwari, 9:13 a.m. Sakto sa pag-upo nila sa desk. Bukod dito, pwede ka ring i-remind na mag-follow up kung hindi pa sila nagre-reply. Sa ilalim makikita mo yung send later. Pwedeng piliin kung kailan masasend. Pwede mong i-confirm at ma-check kung nasend nga siya. Super reliable nito. Maraming options sa send later tulad ng exact time, after 1 hour, 2 hours, 1 linggo or 2 linggo. O kahit ano pang time frame na gusto mo. Isa pang cool feature ng Boomerang is yung notification kung hindi pa nagre-reply si recipient. Isa pang useful feature ng Boomerang is yung character count metric sa bottom right hand corner. Habang nagtatype ka ng email, mapapansin mo may bar na napupuno. Malalaman mo how likely you are to receive a reply base sa haba ng email mo. Super helpful na to, lalo na kung nagsasend ka ng cold email sa recruiters or sponsors. Makita mo kung may chance bang mag-reply sila based sa character count ng email mo. Another cool tip sa Boomerang. Ang next step natin is paggawa ng signature. Meron kaming tutorial sa channel kung paano gumawa ng signature gamit ang third-party app na HubSpot. Highly recommended ko na i-check nyo to. Ang HubSpot ay company na gumagawa ng Gmail signatures, which is super helpful para sa creatives at business owners. Ngayon papakita namin paano gumawa ng signature directly sa Gmail. Punta ulit tayo sa gear icon. Click See All Settings, tapos scroll down sa General tab hanggang sa Signature section. Click Create New at pangalanan natin kunwari Signature 1. Pwede kang mag-type ng kahit anong gusto mo, kunwari The Creator. Pwede mo ring i-hyperlink or maglagay ng image ng company mo. Scroll down, mag-insert ng image, tas highlight para ma-hyperlink sa website mo. Super neat ng feature na to. Highly recommended kong gumamit ng signatures whether gagamit ka ng third-party apps tulad ng HubSpot or gagawin mo to directly sa Gmail. It gives your emails a professional look. Next step natin is paggamit ng Gmail offline. Super helpful nito lalo na kung nasa plane ka or sa lugar na walang wifi. Maraming hindi nakakaalam na pwedeng gamitin to offline, kaya ipapakita ko sa inyo kung paano to gawin. Punta ulit tayo sa gear icon sa upper right hand corner, tapos click See All Settings. Sa top bar, makikita mo yung offline settings. Then, enable offline mail. Pwede kang pumili kung gaano katagal mo gustong i-store ang emails mo. May option ka kung gusto mong i-keep ang data sa computer or i-remove pagtapos ka na. Lagay natin keep data on computer. Tapos save changes. Kapag na-setup na, mag-create to ng outbox dahil offline ka. Sa outbox nito i-store yung emails mo at pag may internet ka na ulit, automatic silang magsasend. Isa pang importante, siguraduhin mong naka-queue ang mail.google.com para ma-access mo ang emails offline. Next step is yung undo send feature. Pwedeng mag-unsend ng email sa loob ng specific time frame. Super helpful na to. Sa gear icon ulit, then click See All Settings. Sa General tab, hanapin yung Send Cancellation Period. Iset sa 30 seconds. Maximum time para mag-undo ng email. Ngayon, subukan natin. Mag-compose tayo ng message tapos isa-send ko. Sa bottom left-hand corner, may kita mo yung undo option. Medyo discreet to kaya namimiss ng iba. Pero meron kang 30 seconds para mag-decide. I-click lang yung undo at yun, bumalik na sa compose window yung email at hindi natanggap ng recipient. Super useful, diba? Be sure to use this one. Last tip is keyboard shortcuts. Katulad ng Excel, pwede kang gumamit ng shortcuts sa Gmail para bumilis ang workflow mo. Punta ulit sa gear icon, click See All Settings, this time sa Advanced tab. Hanapin yung Custom Keyboard Shortcuts, Enable, tapos Save Changes. Kapag enable na, press Shift plus question mark sa keyboard para lumabas yung listahan ng shortcuts. Makikita mo lahat ng pwede gamitin. I-scroll mo pababa para makita yung mga options. Kunwari, try natin yung shortcut na G plus I para bumalik sa inbox. Kung nasa settings ka tapos gusto mong bumalik sa inbox na hindi gumagamit ng mouse, press mo lang yung G then I. Mapupunta ka sa inbox. Basahin mo din yung ibang shortcuts. Medyo practice lang sa simula para mas maging efficient ka sa Gmail. So, ayun na yun, 10 tips and tricks para mas maging productive at efficient sa Gmail. Kung nagustuhan mo tong video, huwag kalimutang mag-subscribe. Yung link para sa Grammarly nasa description. So, check that out. Kung gusto mo ng gantong content, hit subscribe and takit sa next one.